Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang film na adventure action na pinamagatang Year 1. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang primitive na lalaki ang nakipagsapalaran sa kagubatan hanggang nakatagpo sila ng isang mahiwagang puno na may ilang kumikinang na prutas dito. Ang isa sa kanila ay naging mausisa at kumagat ng prutas, nakakagulat. Nagiging sanhi ito ng pag-avalanche ng mga pagbabago, simula sa isang higanteng ahas na dumapo sa kanilang mga paa, pagkatapos dinala sila sa ibang sibilisasyon kung saan ang mga tao ay naging mas moderno, ang lalaki. Kung sino ang kumain ng prutas kanina ay talagang nauwi sa pang-aakit sa magandang reyna ng kahariang ito. Kasunod nito, nag-flashback ang pelikula kung saan nagsimula ang lahat, dinala tayo sa panahon ng Biblia. Ng mga sinaunang sibilisasyon kung saan ang sangkatauhan ay napaka-primitive pa rin, isang grupo ng mga mangangaso ang nakipagsapalaran. Malalim sa kagubatan, naghahanap ng makakain, hinahabol nila ang baboy ramo at kapag ang nangunguna sa mangangaso. Naghanda si Marlak sa pag-atake, ang isa sa kanyang mga kasamahan ay natusok ng sibat. Biglang lumitaw ang isa pang mangangaso na nagngangalang Zed at ipinagmamalaki ang kanyang layunin. Sa pag-aakalang napatay niya ang baboy ramo, matapos mapagtantong wala pa, humingi ng tawad si Zed. Ngunit mahinang bumubulong na hinarang ng mangangaso ang kanyang putok, naririnig ni Marlak ang kanyang maingay na pananalita at kaya sinunggaban ng mga mangangaso si Zed at binubuli, pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang nayon kung saan nakita namin ang isang lalaki na pinangalanan O, namimitas ng strawberry. Habang dinadaanan siya ni Marlak, minamaliit niya si O sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanyang basket ng prutas. Naging matalik na magkaibigan sina O at Zed simula pa noong ipinanganak sila, habang nag-uusap sila. Nakita ni Zed ang crush niyang si Maya at nagsimulang manligaw sa kanya, gayunpaman, magalang niyang tinanggihan siya, na sinasabi na gusto niya ng lalaking kayang protektahan at paglaanan siya, ang masaklap pa, alok ni Marlak. Si Maya ay isang ulo ng baboy ramo bilang tanda ng pag-ibig at gumagawa ng mga romantikong pagsulong sa kanya, samantala si O ay naaakit din sa kapatid ni Zed, Imo, ngunit siya ay nahihiya na pumunta at makipag-usap sa kanya, noon lang. Ang isa sa mga taga-nayon ay nagtapon sa likod ng tinutulugan ni Zed, na nagpagalit sa kanya. Kaya, nagpasya sila ni O na mamasyal sa kakahuyan kung saan nagpupunta si Zed. Rant tungkol sa kung paano siya palaging minamaliit at tratuhin na parang basura. Pagkatapos ay narating nila ang isang puno na namumunga ng ilang kumikinang na mga bunga, kumakain pala. Bawal ang prutas na ito at wala pang nang ahas na lumapit dito. Gayunpaman, pinipilit ni Zed na kainin ito habang pinag-iisipan niya kung bakit ito bawal talaga, o sinusubukan ang kanyang makakaya na pigilan siya, ngunit si Zed kaagad, sinabi ni Zed na nakakuha siya ng higit na kaalaman ngunit nabigo siya. Upang masagot kahit ang mga pangunahing tanong tungkol sa agham, kasabay nito. Isang higanteng ahas ang pumulupot sa mga paa ni O, na nagpapanik sa kanya, galit na tanong niya kung ano dapat nilang gawin ngunit walang saysay ang mga tugon ni Zed kaya mas marami siyang kinakain sa ipinagbabawal na prutas. Sa gabing iyon, may pista sa sayaw ang mga taga-nayon, sinusubukan ni O na mapabilib si Ima at ginagawa niya ito. Ang awkward ng fertility dance sa kanya, bumangon din siya at sumayaw kasama si O pero sa di malamang dahilan. Hinampas niya ito ng stick sa ulo, sa pag-aakalang magugustuhan niya ito, sa kasamaang palad. Galit niyang sinaktan siya pabalik bago humakbang palayo doon. Samantala, may isang taga-nayon pala ang nakakita kay Zed na kumakain ng bawal prutas at sa gayon ay dinaga niya siya, isang galit na Marlak ang humarap sa kanya tungkol dito at bilang resulta. Si Zed ay pinalaya sa nayon, gayunpaman, lumalala ang mga bagay para kay Zed dahil hindi niya sinasadyang masunog ang village na may stick ng apoy sa kanyang kamay, na nag-udyok sa mga mangangaso na habulin siya pababa. Tumakbo siya para sa kanyang buhay at hindi nagtagal, natagpuan siya ni Marlak na nagtatago sa ilalim ng mga palumpong, ilang pulgada na lang ang layo ni Zed para patayin ng biglang. Dumating si O upang iligtas at tinamaan si Marlak sa ulo, na nagpatambas sa kanya, kasunod nito. Ang dalawa ay tumakbo para dito habang ang buong nayon ay bumabagsak sa kaguluhan, O naniniwala na ang mundo
ay patag at kapag narating na nila ang kabundukan ay babagsak sila ngunit iba ang iniisip ni Zed. Kinabukasan, napatunayang mali ang mga paniniwala ni O habang natuklasan nila ang lupain sa kabila ng mga bundok siya noon. Ipinapalagay na alam na ito ni Zed simula nang kumain siya ng ipinagbabawal na prutas pagkatapos ng kaunting paglalakad. Nakatagpo sila ng isang kawan ng mga baka na nanginginain sa isang bukid at nagpasya si Zed na patayin ang isa sa kanila. Para sa pagkain, siya lunges patungo sa baka ngunit agad na kicked off ilang sandali lamang matapos. Dalawang magkapatid, sina Cain at Abel ay nagpakita at nagpahayag na sila ay mga magsasaka at iyon. Sa kanila ang mga baka, habang ipinapaliwanag nila ang kanilang trabaho, mayroon silang hindi pagkakasundo. Na nagreresulta sa isang malupit na labanan, sa huli, pinatay ni Cain si Abel gamit ang isang bato. Dahil saksi sina O at Zed sa kanyang krimen, inanyayahan niya sila sa kanyang bahay para sa hapunan. Dahil sa takot na papatayin din sila ni Cain kung hindi sila obligado, at tubili silang pumayag. Pumunta ka, sa parehong gabi, naghapunan sina Zed at O kasama ang pamilya ni Cain, ang pinakamatandang miyembro, Adam. Nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Abel at nagsisinungaling ang tatlo na hindi nila siya nakita buong araw. Maya-maya, inutusan ni Adam si Zed na matulog sa isang magandang babae habang si O ay napipilitan. Magpalipas ng gabi sa isang madungis na lalaki, tuwang-tuwa si Zed, sa pag-aakalang siya na rin sa wakas. Ibang babae lang ang interesado ng dalaga, samantala. Nahihirapan si O makatulog habang paulit-ulit na umuutot ang madungis na lalaki at lumilikha ng istorbo. Kinaumagahan, lumabas si Adan at ilang magsasaka sa bukid para hanapin ang nawawala niyang anak, sila. Sa kalaunan ay natagpuan ang bangkay ni Abel at hinuhusgahan na si Cain ang may kasalanan, gayunpaman, sa oras na ito, nakatakas na ang tatlo sa nayon. Sa kasalukuyan, sila ay nasa isang palengke, kung saan nakakagulat silang nakikita. Dahan-daang lumapit sina Zed at O sa mga babae at nalaman iyon pagkatapos. Sinunog nila ang nayon, nilusob ng ibang mga umaatake ang lugar at inagaw ang lahat ng mga ito. Mga taga-nayon upang ipagbili bilang mga alipin, determinado na palayain sila. Sinubukan ni Zed na bilhin ang mga babae ngunit hindi niya magawa. Gawin ito dahil sa kakulangan ng pera, pagkatapos ay namagitan si Cain at sinabing makakatulong siyang palayain silang lahat. Ngunit sa huli, pinagtaksilan lang niya ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanila bilang mga alipin kapalit ng isang kabayo. Nang maglaon, sina Zed, O, Maya, Ima at ang iba pang mga alipin ay ikinulong sa isang hola. Handang ihatid sa isang tao, ngunit kasama ang paraan, isang third party na tribo. Biglang dumating sakay ng mga kabayo at tinambangan ang mga alipin sa panahon ng pag-atake. Nakalaya sina Zed at O at sa kabutihang palad ay nakatakas habang nahuli sina Maya at Ima, sinubukan ng dalawa na magligtas. Ang mga babae at especially Iya sa mga umaatake mula sa malayo ngunit sila ay nakatulog kaagad pagkatapos paggising nila. Nalaman nilang wala na ang mga umaatake, labis ang kanilang pagkadismaya, pagkatapos gumawa sina Zed at O. Daan patungo sa isang lungsod na tinatawag na Sodom dahil narinig nila ang mga umaatake na pinag-uusapan ang lugar kanina. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa isang lalaking nagngangalang Abraham na malapit ng isakripisyo ang kanyang anak. Isaac dahil sa utos mula sa Diyos, bigla na lang siyang naputol ni Zed at O. Na nagkataong dumadaan para pigilan si Abraham na patayin ang bata, inaangkin nila na ang Diyos ang gumawa. Ipinadala sila upang pigilan siya. Nang marinig ito, ibinaba ni Abraham ang kanyang kutsilyo at nagpasalamat sa Diyos bago sila ihatid. Kanyang nayon, iniisip na sila ang mga banal na sugo, gayunpaman, upang patunayan ang kanilang katapatan. Sinabi ni Abraham na kapwa nila kailangang tuliin ang kanilang mga bahagi ng ari. Sa takot, ang dalawa ay tumakbo palayo sa nayon at nagtungo sa napakasamang lungsod ng Sodoma. Pero di nagtagal, nalaman nilang sinusundan sila ng anak ni Abraham na si Isaac, sinasamahan niya ang dalawa. Sa lungsod, na sinasabi na siya at ang kanyang mga kaibigan ay laging pumupuslit sa Sodoma upang magsaya, sila. Maya-maya lang ay nakarating na sa mga tarangkahan nang biglang sinubukan ng ilang gwardya na hulihin sila, kaya tumakas si Isaac habang nahuli ang dalawa at inihahanda para sa parusa, ngunit sa kabutihang palad.
Si Cain, na nagkataong nagtatrabaho bilang isang bantay doon, ay tiniyak para sa kanila at iniligtas ang kanilang mga buhay. Sa susunod na eksena, naglakad-lakad ang tatlo sa lungsod habang ipinapaliwanag ni Cain ang perks ng pagiging guard sa loob ng palasyo, kaya, kinabukasan, sina Zed at O ay nagpatala rin bilang mga gwardya. Sa kabila ng walang anumang kakayahan, pagkatapos noon, nag-explore silang tatlo sa palengke. Nang biglang, ang prinsesa ng lungsod, si Inanna ay dumaan sa kanyang karwahe, naakit agad si Zed. Sa kanya ngunit ipinaalala ni Cain sa kanya na wala siyang pagkakataon sa prinsesa dahil siya ay royalty. Pagkatapos ay tumungo sila sa palasyo kung saan nalaman nilang isang birheng babae ang iniaalay. Ito ay dahil naniniwala ang mga tao na ang isang sakripisyo ay makakapagpasaya sa Diyos, at bilang kapalit. Pauulanan sila ng ulan, pagkain at tirahan, matapos ihagis ang babae sa isang hukay ng apoy. Nilapitan ng isa sa mga alipin ang tatlo at ipinahayag na pinatawag ni Prinsesa Inanna sina Zed at O. Si O ay dinala sa ibang lugar ng isang matandang lalaki habang sinasamahan ng alipin si Zed sa loob ng palasyo, siya noon. Natagpuan ang kanyang sarili sa isang matalik na pagtitipon at ito ay nagsiwalat na ang alipin na humantong. Siya sa loob ay si Maya talaga, pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Zed si O na natatakpan ng gintong pintura na nagpapanggap bilang isang estatwa. Nakita naman ng dalawa si Ima sa karamihan na isa rin palang alipin, kasalukuyan. Hinaharas siya ng isa sa mga guard kaya, nagkunwari si Zed na pinapagalitan siya at pinaalis. Kasunod nito, binisita niya ang prinsesa habang ipinapakita ng high priest ang Holy Room. At ipinaliwanag na kung sino man ang nakapasok, ay hindi pa nakabalik ng buhay, gayunpaman. Bali-balita na ang mga espesyal lamang ang hindi masasaktan, dahil pinapabura ng Diyos ang mga matuwid. Samantala, sinabi ni Zed na siya mismo ang Chosen One, kaya dinala siya ng prinsesa. Ang banal na silid, nagagawa niyang kumbinsihin siya na pumasok sa loob at makipag-usap sa Diyos para wakasan ang lahat. Paghihirap ng mamamayan, pagpasok ni Zed sa kwarto, walang nangyari at sa halip ay hinanap niya. O nagtatago mula sa punong pari dahil pinipilit siya ng huli na gumawa ng mga bagay na hindi nararapat. Pagkatapos ay lumuhad si Zed sa harap ng malaking bato sa gitna ng silid at nanalangin sa Diyos, gayunpaman. Pagkatapos ng kanyang mga panalangin, nakipagtalo siya sa O tungkol sa pag-iral ng Diyos, sa huli ay nagbubuo sila. At sa kanilang paglabas ng silid na magkasama, sila ay sinalubong ng punong pari at marami. Ang mga gwardya na naglalagay sa kanila sa bilangguan bilang pagpasok sa silid ay labag sa mga patakaran, ng sumunod na araw. Dinadala ang dalawa sa labas kung saan hinatulan silang batuhin ng kamatayan sa harap ng publiko. Ngunit bago magsimula ang pamamaraan, hinarap ni Zed ang hari at inaangkin siya. Ay ang napili dahil hindi siya nasaktan kahit na pumasok sa banal na silid, ang resulta. Ang buong karamihan ay nagsimulang kumanta para kay Zed, naniniwala din ang hari sa teorya at kaya. Ibinasura niya ang kanilang hatol na kamatayan, ngunit sa halip na palayain sila, nagpasya siyang panatilihin silang mga alipin. Mamaya sa hapon, isa pang birhen na babae ang ihahain sa Diyos, nakakagulat, ang hari. Pinipili ang kanyang sariling anak na babae, si Prinsesa Inanna, dahil siya ay sawa na sa kanyang patuloy na pag-ungol. Si Ima at Maya din pala ang susunod na isasakripisyo at kapag nahanap na ni Zed. Tungkol dito, gumawa siya ng isang dramatikong entry at sinisira ang isang construction site sa proseso. Kasabay nito, si Abraham, Isaac at ang kanilang mga tropa ay nagpapakita ng kanilang sarili at isang ganap na kaguluhan. Nangyayari, nagsisimula na ring gumanti ang publiko habang ang ilan sa mga gwardya ay nagtataksil sa hari. Pinatay siya at kinuha ang kanyang korona, samantala, iniligtas ni O si Ima at sa wakas ay ipinagtapat niya ang kanya. Damdamin para sa kanya, na humantong sa pagtatalik ng dalawa sa gitna ng kaguluhan, lumaban si Zed. Maraming bantay at kalaunan ay iniligtas si Maya mula sa punong pari, na nahulog sa hukay ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang labanan at ang mga tao ay nagsi-cheer kay Zed habang sila. Isipin na siya ang napili, umuulan na rin kaya mas lalo silang nasasabik gayunpaman. Sa wakas siya ay naging malinis at sinabi sa lahat na siya ay isang normal na tao na nagsisikap na iligtas ang kanyang mga kaibigan.
Binanggit pa niya na kahit sino ay maaaring mapili at maaaring gumawa ng kanilang sariling kapalaran kung sila ay magpupursige. Sa mga mahihirap na panahon, nang marinig ang kanyang inspirational speech, ang karamihan ay nadala sa isang estado ng siklab ng galit. Sa huling eksena, si Prinsesa Inanna ay naging reyna ng Sodom habang naghahanda sina Zed at O upang pumunta sa iba't ibang mga landas. Balak ni O na bumalik sa kanyang nayon para tumulong muling itayo at paunlarin ito habang si Zed ay gustong maglakbay sa mundo kasama si Maya. Natapos ang pelikula na may emosyonal ngunit awkward na palem ng dalawa bago umalis sa lungsod ng Sodoma.